Umagang kay ganda mga B. Dito kami natulog sa baba dahil nga wala ang asawa ko at almost 3 weeks na nga siyang stay in sa Laguna. Doon siya nagtatrabaho. Sabado ngayon kaya ngayon pa lang siya uuwi sa loob ng ilang linggo. Heto nga at magliligpit ako at maglilinis na rin ako. Kasi mamayang gabi ay doon na kaming lahat sa taas matutulog pag nandyan na siya. Tinulungan na nga ako nitong mga anak ko na magligpit na pinaghigaan at ibabalik na nga sa taas. Medyo excited din ang mga batang ito kasi nga ngayon palang uuwi ang papa nila. Paano ba naman kasi parang nasa abroad, napakatagal umuwi. Binuksan ko na nga tong bintana at inalis ko tong pinatuyo ko dahil maliwanag nga dito sa bahay kapag bukas yung bintana. Dahil ang gusto ko sa bahay ay sobrang liwanag para makita ko lahat dahil nga malabo ang mata ko. Tapos nga ay hinangir ko na ang tuwalyang yan. Inunti-unti ko na nga ang lahat ipaakyat sa mga anak ko para mamaya ay hindi na mahirapan pag-akyat. Pagkatapos nga niyan ay nag-almusal na kami, hindi nga lang nabidyohan. Pero bago yun ay naglinis muna kami at napansin ko nga na merong mga kalat dito sa likod. Napansin ko rin na natumba yung sako ng mga laruan, kaya inayos ko na yan dyan. Inisa-isa ko nga ipalagay sa anak ko yung mga laruan nila. Iinis na nga ako dahil hindi na matapos-tapos ang pagliligpit tungkol sa laruan na yan. Paano naman kasi ay bili ng bili ang papa nila pag may extra. Sa dami na nga ay sa sako na nilagay dahil wala ang storage box. Pinagpahinga ko na nga ang electric pan ito dahil pang gabi lang namin ito. Alternate kasi ang paggamit ko ng electric pan, may pang umaga at may pang gabi. Mapapansin mo talagang sinatan niya lang nakikita sa camera dahil ayaw nga magpakita ng kuya niya sa camera ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Di pa sana ako magvo-voice over kasi maingay talagang construction dito araw-araw pero wala akong magagawa. Kailangan ko tong gawin. Kahit sa ang sulok naman ng bahay ay hindi mo matatakasan ng ingay ng construction na yun pero okay lang. Naiintindihan ko naman kaysa naman yung anak ko ang umiyak. Dahil kapag yun ang umiyak, naku, hindi na ako makakapag-voice over. Kaya minsan inaasar ni Kuya Nathaniel na piling prinsesa. Inuulit-ulit ko na nga ang pagwalis dyan dahil nararamdaman ko talaga na parang may mga aligasgas. Wala naman yan kapag gabi. Siguro nga ay gawa ng pagkoconstruct at lalo na't mahangin. Malaki rin kasi ang bintana namin. Binidyo ko na nga lang din ang paglilinis ko para may mga content na rin. Minsan kasi talaga ay nauubusan na ako ng pang-content at sasabihin. Mahirap kaya mag-isip ng mga sasabihin. Kaya pasensya na minsan kapag naririnig yung maingay sa background ko. Wala naman ako magagawa kundi gawin na lang to. Mukhang kakaririn ko na rin siguro ang pagbablog. Wala naman sigurong masama, diba? Hindi naman ako nawawala ng pag-asa sa mga pangarap ko kasi gusto ko naman talaga to. Lahat naman ay nagsisimula sa wala. Kaya push lang ng push hanggang kaya, laban lang. Para yumaman, char. Pinagpunas ko na nga ang anak ko dyan ng basahan na may sabon. Pinaayos ko na rin ang mga sapatos nila. Pagkatapos nga dyan ay umakit ako sa taas para magtupi ng mga damit na tinanggalan ng hanger. Medyo hindi pa nga tapos itong taas namin at wala pa nga ang budget. Kaya pag nakaluwag-luwag ay aayusin namin to. O siya, sa susunod na naman ulit mga B. Salamat sa oras nyo. Salamat sa panonood. Bye!